Ito nga yung unang araw ng pagpasok ni Eliza sa school. At mukhang very good nga yata talaga si Eliza pagdating sa eskwela. Kaya naman hello sa inyo mga ka-G! Samahan nyo nga si Eliza sa unang araw ng pagpasok niya sa eskwela. 8 AM na nga ng umaga nung ginising ko si Eliza. Napakasarap pa nga talaga ng tulog niya dyan, pero kailangan niya nang bumangon dahil papasok na siya ngayong araw sa school. Ang unang ginawa nga namin ni Eliza ay nag-toothbrush na kami agad. Aba, mukhang very good na si Eliza, oh. Nag-toothbrush na talaga siya ngayon. At siyempre, matapos niyang mag-toothbrush, yayakapin niya ako. Matapos naming mag-toothbrush, pinaliguan ko na rin agad si Eliza. Medyo nagmamadali na nga ako dito dahil 8:30 yung pasok ni Eliza sa school. At napansin ko na talagang laging nasa mood ngayon si Eliza. Dahil siguro nakapag from this to this siya kasama si Ate Erica. Pinagtimpla ko na nga agad si Eliza ng gatas dyan. Tapos nilagyan ko nitong Coco Crunch. At habang sinusuklay ko si Eliza, sabi ko sa kanya sumubo na siya at kumain. At dahil nagmamadali kami, sabi ko sa kanya hindi ko muna siya masusubuan ngayon. Kaya naman habang iniipitan ko yung buhok niya, sabi ko sa kanya bilisan niyang kumain dyan. Mabuti na lang talaga, very good si Eliza. Kayo din sa mga batang nanonood sa amin, bago kayo pumasok ng school, kumain muna kayo ha. Importante na dapat bago kayo pumasok ng classroom, meron laman yung tiyan ninyo. At ayan yung bag ni Eliza, naka-ready na lahat ng dadalhin niya. Matapos niyang kumain, pinulbuhan ko rin muna siya dyan. At binigyan ko na nga rin ng cotton bud si Eliza. Buti na lang talaga kung sana ni Eliza ang nagagawa yung pagko-cotton buds. At ayan, almost ready na rin kami. Sabi ko kay Eliza, ubusin niya na yung gatas niya. Pero mukhang ayaw niya na kaya may konting natira. Ako na lang yung uminom. At ayan, ready to go na kami. Fast forward na mga ka-G, nung nakadating na nga kami ng school. Ramdam ko talaga na si Eliza excited na siyang pumasok sa classroom niya. Kasi habang papunta kami dito sa school niya, paulit-ulit niyang binabanggit yung school. Nung malapit na nga kami sa classroom niya, meron agad nakakilala kay Eliza. Nagpa-picture muna nga daw sila kasi lagi nilang napapanood yung mga vlog namin. At nung makapasok na kami sa classroom ni Eliza, ayan, kitang-kita mo talaga na masaya siya. Pero nung una, parang naninibago siya. At ayan, nagbe-bless pa nga siya kay teacher niya. Yung mga ka-classmate ni Eliza halos padating pa lang din. At ayan, tumabi nga siya sa akin dyan sa likod. Pero sabi ko sa kanya, tumabi na siya dun sa mga classmates niya. Mabuti na nga lang talaga, tumabi nga siya. At yung mga teacher nila dito, grabe, ang babait talaga. Tinuruan nga agad si Eliza nitong puzzle. Naalala ko na sa bahay pa lang, nagpa-puzzle na kami ni Eliza. Kaya siguradong familiar na si Eliza dito. Nakikita ko naman na talagang willing si Eliza ang matuto. Kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya tulad ng ginagawa ng kanyang mga teacher. Hala, Kuya G, napaka-Tagalog mo naman. At habang ginagawa nga nila yung activity nila ngayong araw, napakasarap lang pagmasdan ni Eliza. Worth it yung pagbangon ko ng maaga at yung pagpe-prepare namin ni Eliza. Alam niyo yung tipong nawala yung pagod ko mga ka-G nung nakita ko si Eliza ang masaya. Kaya naman para sa ikabubuti ni Eliza, mga ka-G, talagang susuportahan ko siya. At ayan, tinuturuan niya si Eliza na isulat yung pangalan niya. Pero hindi pa nga alam ni Eliza isulat yung pangalan niya, kaya naman ginaguide pa siya dyan ng teacher niya. Inipitan ko na nga si Eliza dyan para at least hindi nakalugo yung buhok niya. Talagang si Eliza na-enjoy na lang yung mga activity na ginagawa nila ngayon, no? At habang busy si Eliza sa mga ginagawa nila, sinubukan ko muna siyang iiwan sa classroom. Pero mukhang hinahanap niya ako. Pero kailangan kong sanayin si Eliza na sa tuwing mag-aaral siya, dapat wala naman ako sa tabi niya. Kaya naman, ayan, iniwan ko muna siya dyan sa classroom at naglakad-lakad na muna ako. Tignan natin mga ka-G kung kahit ba wala ko, okay lang ba siya? At nakilala pa nga ako ng mga estudyante dito. Kuya G sila ng Kuya G sa akin. Kaya naman sabi ko sa kanila, isa-shoutout ko na lang kayo. Alam nyo ba mga ka-G, dito ako nag-aral nung elementary ako. Kaya naman talagang lahat ng sulok ng eskwelahan na to alam ko. Grabe mga ka-G, ilang years na nga rin akong hindi nakabalik dito, kaya naman good to be back talaga. Na-miss ko dito yung nagtatago-taguan kami. Tapos nagtatago kami sa mga sulok-sulok. Pagkatapos noon, mangangati kami kasi napiris na pala kami.
Mga ka-G, kayo rin ba? Naranasan nyo rin bang mapiris nung elementary kayo? Ayan kasi Kuya G, ang likot-likot mo siguro nung bata ka. Uy, hindi no, behave lang kaya ako noon. Matapos kong maglakad ng ilang minuto, bumalik na rin ako agad sa classroom ni Eliza. At mabuti na lang, dinatnan ko si Eliza ang behave lang at ginagawa niya lang talaga yung mga activity nila. Uy, very good si Eliza. At ayan, doon na nagtatapos yung pag-aaral ni Eliza ngayong araw. Medyo mabilis nga lang yung pag-i-school ni Eliza, pero talagang sobrang laking tulong to sa kanya. O paano ba yan mga ka-G? Hanggang dito na lang muna po ha. Eliza, ano daw sasabihin mo sa kanila? Alila! Bye-bye mga ka-G!